Good morning po to everybody in the whole world, in another nation, in our beloved Philippines. Ako po ay muling nagbalik ngayon sa araw na ito, July 10, 2023. Ang tangi kong masasabi sa inyo, sa araw na ito, nararamdaman ko na maganda ang hatid na balita ng ating mahal na Panginoon para sa tao. Kasi sa pangkasalukuyan, nagkakaroon kayo ng mga pag-aaral, pag-iisip kung ano nararapat na dapat gampanan dito sa dumating sa ating kalamidad sa tubig, baha at bagyo. Ngayon, dahan-dahan kong ipapaliwanag sa inyo ang bagay-bagay na ito hindi ko ginusto. Kaya makinig muna kayo bago niyo ko hatulan. Sa dahilan na ako ay mananawagan at ipaliliwanag ko sa inyo ang pakaliwa at pakanan. At kung sakali man na ipaliwanag ko na sa inyo, hindi nyo agad sagko na makukuha ang solusyon. Pag-aaralan nyo ang lahat ng bagay na ito. Dahil sa pangkasalukuyan, papaligsahan kayong mga marunong na puro kayo may naarok, may nalalaman, na may dapat kayong ipaliwanag at dapat nyo iburgan kung nalalaman ninyo at para sa lahat. Pero ang tangi kong masasabi sa inyo, bilang na ang ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, tunay na dumudulog siya sa kanyang gampanin na tinutulungan niya ang mamamayang Pilipino sa magandang kategoriang kaligtasan ng lahat ng bagay. Kaya kung kayo naririyan at napapabilang kayo sa pangkasalukuyan na isasalba ang lugar ng bansang Pilipinas tungkol dito sa baha, bagyo, tubig. Mariin ang aking babasahin sa araw na ito tungkol dito sa kaganapan. Kaya lang, magdadasal muna ako. Ito ang aking bisyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Naririto po kami sa St. Joseph ng Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan, sa lugar ng Mother Paring, Amparo Santos. Ako po ay lumuluhod sa inyo. Alam ko po na maaabsultuhan ng bansang Pilipinas ang problemang ito. Magpapaliwanag ka po sa amin. Bilang ako po, nautusan ninyo, hindi rin po ako magkakamali o maliligwak. Ang tangi ko lang po masasabi ay bago ako hatulan ng mga Pilipino ko, tingnan muna nila kung ano nga. Kasi ang sasabihin ko sa inyo na itong aking nalalaman hindi pinag-aralan. Sakripisyo, pagtitiis, at kung kayo ay naniniwala na ang araw-araw kong binabalita sa inyo mensahe na idinudulog ko sa kanya ang lahat ng gagawin. Kaya, mahal na Ama, Inang mahal na Birhen, mahal na Jesus, lahat ng banal sa itaas, buksan mo po ang pintuang ito sa araw ng August 10, 2023. At ako po nakalaan na mangusap, na pag-aaralan ng mga kapwa ko tao kung ano man ang aking sinasabi. Magandang umaga po sa buong kapuluan. Bumabati din po ako sa ating minamahal na Bongbong Marcos. Ako po si Mother Paring ng Bulacan. Bumabati rin po ako sa mga nakalugar sa Senado. Lahat kayong naririyan. Bumabati rin po ako sa mga gobernador ng buong bansang Pilipinas
At ganon din ang po sa mga mayor ng buong Pilipinas. At lahat na may tungkulin, alituntunin sa kaganapan sa gagampanan ko ito. Sa umaga pong ito, tatalakayin natin itong tungkol sa tubig sa Bulacan. Tubig sa Pampanga. Santo Tomas, Pampanga at kung ano pa. Ibuburgar ko ang mga bagay na tanging makiramdam kayo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi ang aking balita, isang aparador, punong-puno ng hiwaga at kabalintunaan na isang katakataka tungkol dito sa ating tubig sa Bulacan. Ang tubig ng ating Bulacan ay ganito. Ayan. Ito kung pag-uusapan, ito nag-uumpisa na po ako. Kung pag-uusapan, ito yung bodega halimbawa ng palay. May tawag dito bangan, yan. Alahado yan. Ngunit, umapaw ang tubig sa Pampanga and Bulacan na hindi nababawasan, na hindi nagbabago. Ipapaliwanag ko sa inyong dahan-dahan kung paano ito at dapat na malusutan. Babasahin ko na lamang mga nakikinig. Magandang umaga sa inyo sa buong Pilipinas. Ang aking mariing paliwanag ay tungkol sa tubig ng Bulacan and Pampanga. Umapaw ang tubig dito na hindi nagbabago at hindi nababawasan. Sa kadahilanan, ang pinagmula nito, ang lugar ng tubigan na ito, masahol pa sa inispalto ang loob, sinimiento, pinader, ginawa ng pondisyon, kumbaga sa building. Hindi nga makalalabas ang tubig. Kaya pinababalita ko sa inyo aking mga anak na ayusin ninyo, pakinggan ninyo ang aking balita na si Mother Paring ginamit sa araw at oras nito para maintindihan nyo ang pakaliwaan at pakanan. Detalye kong ibabalita sa inyo ang tubigang ito. Ang tubigang ito, kung iyahalin tulad ninyo, ganito. Parang kariba. Ngayon, itong kariba na ito, sumagilsin lahat. Sa lahat yan, kahit sa Pampanga, paliliwanag ko sa inyo lahat. Ngayon, paano ang gagawin ninyo para ito maayos? Ituturo rin sa inyo ang sekreto at pamamaraan. Ayan. Kalabugin mo niyan, butasin mo niyan, hindi mabubutas. Tig-tig. Hindi kayang durugin, kundi talagang mamasuhin. At ano ba yung tinatawag na sa plaisdaan, inaano ba mga? At kung ito wikat banggite, para mabulabog dinamita. Pero ang nananawagan ng Mother Paring na hindi dapat muna iyan at ito muna, dahan-dahan ninyong pag-aralan. Ito ang kariba, tumining sa loob, kaya hindi nyo malaman kung saan magdadaan ang tubig. Kung ipapaliwanag ko sa inyo, kumbaga sa karamdaman, kasi ang tubigan na ito parang katawan ng tao. Paa, baiwang, loob ng tiyan, minidensya. Ang loob nagkaroon ng matinding simyento, espalto,
apog. Ala, ultimo remedyo. Kaya kinakailangan magsidilat kayo kung paano ang dapat at ano ba ang gagawin. Marahil, magugulantang kayo. Bakit ibinigay sa akin ng mahal na Panginoon ang tigas ng kariba na umuhulat yan? Kaya nasimiento yan. Lahat ng aking ano. Ngayon, ganito ang gagawin nyo. Ayan yan. Ito yung sa Bulacan. Ang kahintulad dito kasi ako binigyan ng Diyos ng panggamot. Saan? Sa labatiba. Itong labatiba nakabubuti talaga sa sakit sa bato at lahat na. Dahil kung hindi maihi, nilalabatiba? Ganon din ito. Halandaanan ng ihi. Ano dapat dito sa tubigan na ito? I-dialysis. O lagyan ng, ano ba yan? Yung itinatanim na bato, yung itinatanim na bato. Plastic. Hindi, yung bato na Bato sa plant, yung sa bato, yung itinatanim na bato na 1.5 ang halaga. Ngayon, bilang ako, ngayon nagpapakilala sa inyo na transplant. hindi naman pwedeng i-transplant yung tubigan. Hindi alandaanan ng ihi. Kumbaga sa tao, kailangan ni dialysis. Kailangan ni labat-ibahin para lumabas at magkabuelo. Itutuloy ko sa inyo na ang pagbabalitang ito kung ano ang nararapat na dapat gawin. Makinig kayo. 1. Ayan ang 1. North, East, South, West. Ang bigkas at salita. North, doon ang number 1. Idiretso nyo dito sa South. Diretso. Pagkatapos, iliko nyo sa North, sa East. Ayan. Ganyan yan. Ganyan yan. Kasi kung hindi nyo maiintindihan, hindi nyo alam kung ano ba ang bubuksan ninyo, kung ano ba ang pipindutin ninyo. Ito, para rin naman sasakyan, para rin cellphone, para rin computer. Hindi basta-basta kung paano gagawin ninyo. At kung ito naman, gagawin yung bibili nyo ng bawat mai-scratch lang, mawawala ng pondo ang gobyerno. Kaya ito sinabi ko sa araw na ito, kumbaga man at in-explain ako sa inyo, pag-aralan muna ninyo. Kasi kumbaga sa katawan, walang sumisibol na hangin. Pero pag ito inano nyo, North, South, and West, may iikot daw sa loob. Ito pala, iikot yan. At saka, magkakaroon ng parang ipo-ipo. Di ngayon, sa araw na ito, nakakuha na kayo ng clue kung paano ang dapat gawin dito sa katubigan ng Bulacan. Ito kasi, noong August 3, ibinigay sa akin ng mahal na Panginoon ang mensahe. Marahil ang Facebook ang magpapahayag sa inyo kung bakit ano at ako ay nagkaganito. Dahan-dahan kong binabasa at idinidikta sa akin ayon sa batas ng aking nalalaman na bigay kaloob ng Panginoon. Kaya ngayon, binabasa kong dahan-dahan. Aking mga anak, sana ako ay pakinggan. Nanginginig ako sa inyo para inyo ito maintindihan. Hindi niyo kayang hatulan ang babaeng Bulacan dahil ito'y tumutulong lamang sa mahal na bansa. Kaya nga mga nagkaganito. Unahin niyong gawin ang aking diniklara sa inyo. Pag-aralan ninyong mabuti. At pagkatapos niyan, sasabihin ko rin sa inyo na hindi kayo pwede na sasabihin nyo na sang-ayon sa inyong nalalaman, bibili kayo ng mga materyales. Mauubusan ng
mauubusan ng pondo ang gobyerno. Ha? Dahil hindi naman nyo alam na hindi nyo naman pinagtapusin yan. Ha? Dahil may tao na talagang nakaukol diyan. Ha? At ngayon, ibabalita ko rin sa inyo ang pangyayari. Ang katulad nito, parang lugar ng ipudam. Kasi since na nung kapanahonan na ako'y nakumbida ng mahal na presidente niya, Fidel V. Ramos, kaya niya ako nakilala. At na-imbita ako kay Pope John Paul II, kaya naging Casa Pastoral, ang lugar ng maralitan bahay dalanginan ang mother pa rin. Binigyan ako ng mensahe ng mahal na Panginoon na ganito. Babasahin ko na lang po, babasahin ko na lang po at makinig kayo para ninyo maintindihan kung ano nga ba ito. Kasi po, matagal na pong nakaraan ito Nung pangunang upo ng ating mahal na po, Pangulong si Fidel V. Ramos. Ito po ang balita. Ang pagbabalita ni Mother Parin ay isang napakagandang paliwanag. Nung kapanahon na ni President Fidel V. Ramos, si Mother Parin ay umakyat sa Ipudam. At nagkataon naman na yung pala ay may okasyon. Ang Ipudam ay nagkaroon ng problema. At iminisahe kay Mother Parin na ganito, ang Black 3, Black 8, Black 11, Black 16, nagkakaroon ng diferensya. Ngayon, sa dami ng mga engineer na nadoon, nagulantang ako at nang makita ko, ako ang nakaupo sa epistable at basa ako ng basa ganyan. Nag-i-English ako, pero may kasama akong mga may pinag-aralan, manager ng bangko, ng rural bank, mga marunong. Sa madaling salita, nag-i-English ako doon na hindi ko nalalaman. Alam nyo, ang isang napakaganda kong balita sa inyo, heto na. Isinudit ko ito sa engineer na Ipudam. Dito ko babanggitin sa inyo sa umagang ito na ang engineer pala ng Ipudam taga-Japanese. Kaya ang sinabi, talagang nilapit ko ito sa presidente dahil mission ko Talagang hindi ako ipinapalo up ko. Ang ginawa, yung lahat ng aking ay isinama, ikinumpol ng mga engineer. Heto na ang sinabi sa akin pinadala na daw sa Japan. Nang maayos na ng engineer dinoble check ang Ipudam. Ngayon, ang punto de vista na sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo sukat akalain na ako si Mother pa rin. Na-discover ko na ang Ipudam pala, engineer pala niya Hapon. Kaya noong mayari, ang ginawa ng ating mahal na Presidente Fidel V. Ramos, ipinadala sa akin ang dokumento na ginampanan. Pinadala sa akin ang dokumento na yung ginawa nila at ang sinabi nila ayos na. Kaya ko lang inequal ang balitang ito. Dahilan, nahihigingan ko sa inyo, may kanya-kanya kayong nalalaman na ang hindi po pwede dito. Kumbaga huwag naman sana kayong dahil tayo ay nagpapaliwanagan lang. Dahil ito'y kailangan nating hulihin ng yung mga titirang new generation, maintindihan nila ang pakaliwat pakanan. At itong nangyari na ito, hindi pwede ang paulit-ulit. Hindi ito anli na parang karsada. Ginawa ng 1 taon, 2 taon, sinira na naman, 3. Kaya ngayon na ang pagkaupo ko dito, ayusin niyo ng mabuti ang lahat ng bagay. At ngayon, nakasaad rin dito na kung sakali man na ang pangangasiwa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos, ipinararating na yung mga nangangasiwa, iparating sa kanya-kanyang lugar tulong sa mga tao. Dahil sila'y mga lunod na lunod, gutom na gutom. Isipin mo, bangka ang umaandar, hindi mapatid-patid ang lamig. Kaya ang aking pagbabalita halo-halo.
Dahil ito'y kinukuha ko lang sa mapa ng papel na ipinagkaloob sa akin ng mahal ng Panginoon sa umagang ito, na napakalaki ng inyong pag-aaralan, tatalakayin, na uulitin ko sa inyo, a good repetition of God, na hindi pwede na sa sinasabi dito na ipupundar nyo yan. Ito, meron talagang gaganap na nakakaalam. At doon ninyo pag-iibayuhin ang inyong nalalaman. Hindi pwede dito ang kanya-kanya. Magpalusutan muna kayo. Kaya kung sakali man na ako nanawagan sa umagang ito, hawak ko ang papel para maintindihan ninyo ang pakaliwa at pakanan na hindi tulong pag-aaralan ninyong mabuti kung ano ang dapat gawin. Dahil hindi niyo naman naiintindihan kung ano ang magaganap. O ganito po, babasahin ko na lang. Isang magandang pagpapala ang aking ipinagkakaloob sa mamamayang Pilipino at ganun din sa pinangangasiwaan ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos and the family. Matapos na binasa ni Mother Paring na kinakailangan ito ay pag-aralang mabuti. Ganon din naman na ipapadla ko sa inyo ang salitang ganito. Meron pala ito na sekreto. Makinig naman sana kayo. Sa North, meron din na may bilang 1, 2, 3. Ito, bigay sa akin sign the number. Makinig kayo, huwag naman akong hatulan. North, 1, 2, 3, bloke. South, 1, 2, 3. East, 1, 2, 3. Dahil ganyan yan. Yan. Pagkatapos yan, at saka bababa yan, magle-label ang tubig. Gayon, kung sakali man na ibinalita ko rin sa inyo na dahan-dahan, tungkol sa pinag-uusapan na tulay na traffic. Pag-aralan nyo munang mabuti. Hindi na kukuha ang isang bagay sa apurahan na desisyon. Kinakailangan look and listen muna before you follow. Tignan nyo munang mabuti. Kasi iimpis yan. Ngayon, doon ninyo malalaman ang mga sikreto na sunod-sunod ninyong malalaman. Kasi, mentres kayong magkaka-experience, tsaka lang aandar ang inyong mga isip. Utak bilang tao. Dahil itong nangyari nito, hindi ito pinag-aralan. Ito ay kusang kaloob ng Diyos sa tao. Itanong na naman uli ninyo sa akin, bakit? Hindi nyo ba alam, noong unang dako, meron tayong tag-ulan, meron tayong tag-araw, may rainy season and dry season. Pero ngayon, nabago ang panahon. Tignan nyo, kung titignan nyo ang agos ng tubig hanggang nagkakaroon ng bagyo ng sakunang iyan, hindi mo malaman kung saan nagmula ang tubig. Dumadagundong, pumopondo, para bang ibinabalibag na batya-batya. Ngayon, meron pa akong sasabihin sa inyo. Eto sabi, aking mga anak, sana ako ay inyong pakinggan. Dahil si Mother Paring ng Bulacan, tumayo lamang dito. Nanginginig siya na nagbabalita sa kanyang mga kapwa-tao. Ngunit kayo namang nakikinig diyan, pag-aralan ninyong mabuti kung ano nga ba ang dalang balita ng babaeng Bulacan. Sa kabila ng aking mga banggit na ito, dito nyo malalaman kung ano ang batas at patakaran na kinakailangan sunod-sunod ninyong ipapalo up yan. Kaya, ngayong umaga, maganda ang pabalita ng babaeng Bulacan sa Facebook and YouTube. Kung iisipin nyo, isinampol at binabili sa akin ng mahal na Panginoon, ito kahapon, ganito katigam ang lugar ng tubigan. Ano dapat yan? Ano maling sinabi kagabi? Dinamita. Para ito ay mabulabog, dinamita. Pero hindi ko kayo iniutosang magdinamita dahil hindi ko rin naiintindihan ang pakaliwa at pakanan.
Kaya kayo, mga naririyan, ako ay naririto, ako'y nagsasalita lamang. Hindi nyo ba alam, ako'y basang-basa ng pawis. Magdamag akong hindi natutulog. Hindi ko malaman kung ano baga itong ibabalita ko. Pero ngayon, I feel the conduct of God. Nakita ko, nahuli ko, na ito pala, pag sinunod nyo ko, meron daw ikot na parang ipo-ipo. Iyan daw. Hindi pwedeng sarilinin ng mga taga-Pampanga ang tubig. Lalabas, lalabas, papasok, lalabas, papasok. Pero para sabihin nyo na i-stack ninyo ang katubigan sa lugar, hindi nyo nga malaman kung ano mangyayari kung hindi nyo ipapalo up yan. Kaya ako babasahin ko po. Ako po si Mother Paring na naririto na nanginginig ng pagbabalita sa inyo. Nawa at sana'y pakinggan nyo ang lihim na kaganapan. Kaya ngayon, ang tatalakay nito ang minamahal na presidente ng bansang Pilipinas. Walang iba kundi si mahal na Bongbong Marcos. Mahal na Bongbong Marcos, ako po si Mother Paring na narito na nakikiisa po ako sa inyo sa mga problemang nagaganap. At ako po hindi naman dumadaing kasi nakaraos na rin po ng 3 beses na pagkain kasi hindi naman po namin hangad na kami makabigat pa sa problemang nakadagan. Pero sana po sa pamamagitan ng aking parating na ito sa kasulatan na bigay ng Panginoon, sana po na ang lugar ko rin mapabilang sa biyayang malundagan, maambunan, mabahaginan sa kadahilanan na marami rin pong mga nagkakaroon ng mga depekto, karamdaman. Dahil nga lang at hindi na kumikibo ang lugar na ito dahil pinagpapasa Diyos na ang lahat. Kaya itutuloy ni Mother Paring ang mahiwagang pagbasa dito sa Pampanga. Minamanduhan ko kayo. Pag-aralan muna ninyo bago ninyo hatulan. Huwag kayong magmainam dahil iba ang pangyayaring ito dito sa kaganapan na walang sino mang makakahatol na tao sa dahilan ito lupang natigtik, sinimiento, pinader at ano tawag doon sa building na talagang tinibayan. Ano ba tawag doon? Yung nilagyan ng buhos. Babasahin ko na lang po. Isang magandang pabalita na dapat ninyong maintindihan ang binabalita ni Mother Paring na pakaliwa at pakanan dito sa tubigan na problema ng mahal na bansang Pilipinas. Dahil ngayon, kinakailangan na maintindihan nila kung saan at ano ang nararapat gawin at kinakailangan itindig. Kaya ngayon, ang bilang kikilos dito, magpapakasakit na naman ang mahal na presidente para ang mga anak na nabilang ay magkaroon ng sukli at pagmamahal, kapanatagan ng lahat. Pero binanggit ko rin sa inyo dito sa pagkakataong ito na hindi pwede na i-stack ninyo ang tubig sa inyong kapakapanan. Ang ibig sabihin, kung nabuhay ang isa, lahat mabubuhay. Kung ang isa'y nakakuha ng 2 kilong bigas, makakakuha ng 2 kilong bigas. Kasi sa ngayon, ang nagaganap na nakikita ko, wag naman sana kayong masasaktan ang mga rasyon ngayon, 2 kilong bigas, 4 na sardinas, 4 na noodles. Alam niyo mga kababayan kong minamahal, isinasaad rin dito na sana ang dapat tulungan ay makinabang. At please and request, the list and record, kinakailangan ito tignang mabuti. Dahil ito ay para sa tao. Kaya kung sakali man si Mother Paring ay bumabasa sa papel na walang letra, nakalaan si Mother Paring. Dahil ito'y sa katotohanan, kaligtasan, dahil si Mother Paring, 83, babaeng Bulacan, ipakikilala ko sa inyo ang diwa. Siya ang babaeng ipinako ng 15 beses sa krus. Siya ang babaeng ibinurol ng 4 na gabi at 5 araw. Kaya si Mother Paring
alam niya na ang buhay. Alalahanin ninyo, ako rin ang magbabalita sa inyo. Kaya tayong lahat, magtulong-tulong. Tanong niyo sa akin kung bakit. Marami akong nasisilip na mga karamdaman, naputulan ng paa, kabilang ang nabulag, nabilang ang nalumpo, naparalitiko, nasa wheelchair gumagapang. Kaya tayo, magsama-sama, magtulong-tulungan para sa bilang kaunlaran ng mahal na bansang Pilipinas na tayo, kahit hindi tayo magkakakilala, tayo nagtutugunan, at para tayong may magneto, nagmamahalan tayo, nagraramdaman tayo, inaapa natin yung hindi kumakain, inaapa natin yung walang pambili ng kape, na hindi naman pwede na ang nakakuha nga ng 2 kilong bigas, pumila, nakakuha ng 2 kilong bigas, sa susunod din nakakuha ulit ng konti uli. Kaya ngayon, ang aking pinahayag, isang magandang hiwaga ng Panginoon, kinakailangan magsanib pwersa. Ang wikat banggit, ang kesesar. Ibig sabihin nun, kung kanino nakatuon ang subaybay, doon yung gagawin. Ano at kay ganda ng binalita ni Mother Paring para maintindihan ang pakaliwat pakanan. Ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa tubigan at kaganapan. Kaya ang tinapananawagan ni Mother Paring sa buong Kapulaan, gumising kayo, dumilat kayo, pagtulong-tulungan nyo kung ano ang nararapa gawin. Pero pinaliwanag ko sa inyo na meron kayo na talagang babaraso dito para ika nga walang iniwan sa kukuha kayo ng marunong. Walang iniwan na kukuha kayo ng marunong magpalatada, marunong magsimyento, marunong gumawa ng TV, ganun din. Pero sasabihin nyo na magke-KB kayo, kanya-kanya. Hindi pwede. Dahil ang sabi dito ng mahal na Panginoon, hindi pwede dahil sasakit ang ulo ng mahal na presidente dahil mauubusan ng pondo. Napakaganda, napakaranya, napakaamo, napakalinamnam ng balitang ito sa umagang ito. Kung iisipin ninyo, pag-aaralan ninyo, nanamnamin nyo ang tunay na sapat na matuwid at katwiran. Kaya kung nabuhay ang isa, mabubuhay ang lahat. Kung nalunod ang isa, malulunod na lahat. Kaya ngayon, sumunod kayo, mag-give and take kayo sa kinaroon. Ang ibig sabihin niyan, magsuklian kayo para naman maging maayos ang bansang Pilipinas. Matapos na binasa ni Mother Paring ang pabalitang ito, bumabati si Mother Paring ng magandang umaga sa buong Kapuluan, lalong-lalo na yung mga taong may karamdaman na nagpa-follow up sa kanya. At ganun din na ipinababalita ko sa buong Kapuluan na huwag na kayong malungkot dahil ikinumpara na sa akin ng mahal na Panginoon na ang nangyari dito sa tubigan nito parang katawan ng tao. Kaya ang nangyari dito equal na, sasabihin ko sa inyo, para bang sakit sa bato na nawala ng butas na hindi maihi. Kaya kailangan catheter, labatiba, dialysis. Kaya kung sakali man na si Mother Paring ay nagbabasa at kasalukuyang nagpapahayag sa inyo ng magandang balita. Ibabalita ni Mother Paring, kay mayaman kayo, kay nag-aral kayo. Heto, ang labatiba, mahusay ito. Hindi kaya ang kinakampanya ni Mother Paring para siya ay magkapera. Ang sagot ni Mother Paring, nagtatapos lang po ng mission si Mother Paring. Kaya kung meron kayong hindi alam, subukan nyo na pag-aralan ang labatiba lilig at magkakaroon kayo ng magandang agting ng buhay na hindi kayo magkakaroon at mabibiyayaan kayo ng Diyos kapag kayo ay sumunod. Ang tangi ko pong masasabi, wala na po akong mabasa, kaya maraming salamat. Ang akin pong ginagampanan, to be continued, to be followed sa mga tao na makikinig. Salamat po, Mother Paring ng Bulacan. Babay po sa lahat ng nagmamahal kay Mother Paring. Na tinalakay po dito ang tungkol dito sa tubig ng Pampanga na kinakailangan iyan sa katuparan para magkasunod-sunod. Dahil iyan,
talagang pasisibatin ng tubig at may dadaloy. Huwag kayong masisiraan ng loob na mauubos ang tubig. Ang Diyos ang bahala sa atin. Pero isasabihin nyo na hindi pa man, i-stack nyo na yung para sa inyo. Aba, hindi pwede yun. Hindi po pwede yun. Nagkakalunuran dito, kayo may stack na tubig. Pabayaan nyo. Para rin yan na sasakyan sa kalsada. Sige, pumunta kayo kung saan kayo pupunta. At ang tubig naman, dadating. Ang biyaya ng Diyos ay laganap sa buong kapuluan at sa mga taong naniniwala sa Kanya. Hindi pababayaan ng Panginoon na lumuha ang Kanyang nilalang. Kaya, kung sakali man ang Mother pa rin ng Bulacan ay nangusap sa inyo, nagkaroon lang ng salitang pangungusap, hindi ito andi. Pinaulit ang wika at banggit ay ganito. Kung sakali man, inulit ko ang balitang ito, tanging ako ang magdidesisyon, aking mga anak. Gawin nyo ang aking sinabi sa inyo. Dahil ang pader na ito, hindi kayang tibagin. Kaya ito, pasisingawin. At sa muling pagbabalik ko, magbabalita ako sa inyo. Uli na, good news of God to everybody in the world, in the Philippines, and to all nations. God bless.